Kung naaalala ninyo mga kapatid, sabi ng isang pro-China na ang China daw ay hindi diktador. No, ito daw ay demokratikong bansa. Nakalimutan niya kasi mga kapatid na komunistang bansa yung bansa niya, no? So eto mga tol, ang Pilipinas ay nakikipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga military exercises, joint patrol, at 'yun ay inaalmahan mga tol ng China, no? Ito, Chinese Defense Military umalma sa joint patrols ng Pilipinas at Amerika mga kapatid. Tapos na yung joint patrol ng Amerika at Pilipinas pero hanggang ngayon ay inaalmahan pa rin nila, no. So itong video panonoorin natin, itong balitang to mula sa GMA mga kapatid, at meron pang isa. Inalmahan daw ang paggamit ng external force ng Pilipinas, no, para laban sa kanila mga kapatid, no, para sa panggugulo daw. No, ito ay ating panonoorin lamang itong balitang to at bibigyan natin to ng komentaryo at reaction video. Samahan lang ninyo ako mga kapatid, pero bago yan, sa mga bago ko pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre para maging aware ka, no, sa kung ano man ang mga kaganapan na nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa mga kapatid. Samahan ninyo ako, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Umalma ang Chinese Defense Ministry sa paggamit ng Pilipinas ng joint patrols para magsimula umano ng gulo sa South China Sea. Kasunod po yan ang joint patrols ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea noong Nobyembre. Actually, pati nga yung Germany ngayon di ba yung Germany nagsalita at nangako na susuporta sila, no? Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea mga kapatid, nangako ang Germany na susuporta sila. Pati yun, inaalmahan din ng China mga tol. Wala daw sila mga karapatan dahil di naman sila part ng South China Sea. Well, in some point, tama naman ng China, malayo itong mga bansang to mga tol, pero hindi naman ibig sabihin na ang Pilipinas, total hindi naman nila bansa ang Pilipinas, 'di ba? At hindi naman nila nasasakop ang Pilipinas. Wala silang karapatan para diktahan ng Pilipinas kung kanino tayo makikipag-alyansa o kung kanino tayo makikipagkaibigan, 'di ba? Kasi part din naman 'yan ng kalakalan natin, part din naman 'yan ng pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa, 'di ba? Pero kinokontrol kasi nila tayo mga tol eh. Pinipilit nila tayong pigilan, no? Dahil nauudlot yung mga balak nilang gawin dito sa West Philippine Sea eh. Sabi ng Chinese Defense Ministry, ginagamit lang ng Pilipinas ang joint patrols para makisalian nila ang ibang bansa sa tensyon sa South China Sea. Hinihikayat nila ang Pilipinas na itigil ang anilay irresponsableng pagpapalaki sa sitwasyon. Bago yan, iginiit ng Chinese Foreign... So sa ganito nila tayo mina-mindset mga tol, no? Yung paikipag-alyansa natin sa ibang bansa para sa kanila ay ginagamit natin, no? Ginagamit lang natin to para palakihin palalo yung tensyon, para manggulol pa sa kanila. Unang-una, para lang din sa mga bago lang, no, sa mga balitang to. Ang Pilipinas mga tol, meron tayong soberanya, 'di ba? Meron tayong exclusive economic zone na karagatan mga tol, at nasasakop yan ng ating EEZ na hindi naman pag-aari ng China, 'di ba? Inaangkin lang mga tol, inaangkin lang ng China kahit labag sa international law, labag nga sa UNCLOS eh. Labag lalo na doon sa 2016 Arbitral Ruling Award. So tayo ine-exercise lang natin yung ating karapatan dito sa mga nasabing karagatan, at yung ginagawa natin mga tol, hindi labag yan, no? Minamasama lang nila at pinagbibintangan nila tayo, inaakusahan nila tayo na gumagamit ng puwersa ng iba para manggulo. Diba? Tayo pa ba yun ang gugulo? Hindi nga tayo tumatawid sa kanila mga tol. Sila yung pumupunta rito sa atin, diba? Nanggigipit, nangaharang, no? Nangaharang, nambobomba ng water cannon mga tol. Tapos tayo pa yung nanggugulo, diba? Baliktad na baliktad ang sitwasyon mga kapatid. No? Palibasa yung mga racket nila, tubig ang laman eh. Foreign Ministry na walang karapatan ang mga non-regional country na makialam sa pinagtatalunan ng Pilipinas at China. Actually, hindi na nga pinagtatalunan eh. Talo na sila eh. Diba? Sila yung nakikipagtalo sa international law, sa arbitral ruling eh. Hindi naman tayo eh. 'Di ba? Hindi na Pilipinas ang kalaban nila rito, ang kalaban na nila yung batas mismo eh. Sagot nila yan sa sinabi ng German Foreign Minister na nababahala sila sa nangyayari sa South China Sea.
Handa raw ang China na makipagdialogo at kumonsulta sa mga bansang kasama sa issue. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs, ang joint patrols ay bahagi ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Ginanap din daw yan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sumusunod sa international laws. Yun. Ang ganda ng sagot no, no? Ito nga, joint patrol natin is part ng mutual treaty natin with the United States. So matagal na yan, napagkasunduan. Wala nang magagawa ang China doon. At isa pa sa ipinagmamatwid mga kapatid ng ating kinauukulan, nasa loob naman tayo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas eh. So anong karapatan nilang punahin tayo, di ba? Napakalinaw, pakinggan natin ulit ha. Bahagi ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Ginanap din daw yan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sumusunod sa international laws. Sumusunod sa international law at ginaganap yan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. So kung yung mga Pilipino nagpapapaniwala doon sa mga sinasabi ng mga maka-China, ng mga pro-China rito, dahil talagang todong kampi talaga sila dyan at binabaliktad nila yung sitwasyon, binabaliktad nila yung mga pangyayari, sinasabi nila yung mga PCG natin, unprofessional, diba? Nanggugulo lang daw ang Amerika. May Mutual Defense Treaty nga tayo eh. Saka isipin mo kung may logic lang no mga kapatid, kung may logic lang sila eh. Paano tayo nang gugulo? Nasa loob nga tayo ng Exclusive Economic Zone natin. 'Di ba? Imagine mo no, pwede mo bang sitahin yung kapitbahay mo na nagpa-party sa loob ng bahay nila? Tapos sasabihin mong ginugulo ka? Ang gulo, 'di ba? No? Ganyan talaga sila mga tol. Kaya nga ito yung mga ganitong balita mga tol. Dapat maging aware tayo eh. Kasi nagpapakalat sila ng mga kampon nila para magpakalat ng mga maling impormasyon, 'di ba? Galitin ng mga Pilipino laban sa Amerika. At the same time, mga tol, syempre magagalit din sila sa gobyerno natin dahil pumapalag sa China, mga tol. So doon nila tayo ginugulo eh. Etong China, mga tol, hinahati-hati nila yung opinion ng mga Pilipino. 'Yun ang problema sa inyo kapag hindi kayo basta-basta kapag basta-basta lang kayong naniniwala, 'di ba? Doon sa mga naririnig nyo. Lalo na ang pinapakinggan nyo yung mga singkit na nagtatagalog. Nako. Hindi lahat ng Chinoy mga kapatid. May mga Chinoy dito sa Pilipinas na payapa lang, katahimikan. Ang totoo, hindi nga rin sila sang-ayon sa ginagawa ng China eh. Dito kasi dapat tapos na yan, matagal na eh, 'di ba? Pero ginugulo pa rin nila eh. Maraming mga Chinoy dito na payapa lang, tahimik lang, gusto magnegosyo lang. So hindi tayo galit sa lahi nila mga kapatid. Dito lang sa ginagawa ng kanilang gobyerno mga tol. So dito tayo sa isang balita naman. Inalmahan ng China ang anilay paggamit ng Pilipinas ng external force para magsimula ng gulo sa South China Sea. Kasunod yan ang joint patrol ng Pilipinas at US Indo-Pacific Command kamakailan. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, lalala lamang ang tensyon at mababaliwala ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kapayapaan at katatagan no? Mababaliwala lang daw una. Nasa sa kanila ang sagot, wala sa atin, wala sa ibang bansa. Tigil na nila yung pang-aangkin sa hindi naman kanila, magiging mapayapa talaga. Igalang nila yung international law, magiging mapayapa talaga. Igalang nila yung UNCLOS, which is nakapirma din naman sila doon, magiging payapa talaga. No? Huwag nilang palalayasin. Huwag nilang palalayasin yung mga mangingisda natin na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone natin. Magiging payapa talaga. Diba? Okay naman sila pumasok eh. Ang bait-bait nga ng Pilipinas eh. Pumapasok sila rito sa Exclusive Economic Zone natin eh. Sa ibang bansa na pag pumasok sila sa Exclusive Economic Zone na ibang bansa, tirahin sila o kaya palulubugin sila, arestuhin sila eh. Dito sa Pilipinas, okay lang maglabas-pasok sila sa Exclusive Economic Zone natin eh. Pero ang problema nun, alam mo yun, pumapasok ka na nga sa bakuran ng iba, nanggugulo ka pa. Tapos kapag ka tayo nag-iimbita, nagagalit ka pa. Ang tindi, no? Panawagan nila sa Pilipinas, tigilan na ang anilay speculative at adventurous mindset. Pati yung mindset. yung mindset nyo. Umano'y irresponsableng pagpapalaki sa sitwasyon. Bago yan, sinabi ng China na wala umanong karapatan ng mga non-regional country na makialam sa anilay maritime dispute ng China at Pilipinas. Reaksyon naman yan sa pahayag ng
No, yung sinasabi ng China mga tol, ano na lang nila yan eh, gumagawa sila ng sarili nilang multo. Tapos takot na takot sila kasi yung mga bansang pumapasok dito at nagiging kaibigan natin, mga malalakas na bansa na hindi rin nila basta-basta kakayan-kayanin. Kasi Pilipinas lang talaga kinakaya nila mga tol eh. Dito, Japan di nila kaya, ultimo Taiwan di nila kaya mga tol. 'Di ba? Vietnam di nila kaya, Indonesia di nila kaya. Tanging Pilipinas lang mga tol. Nasanay sila sa 6 na taong friendship. Nasanay sila sa 6 na taong friendship eh, 'di ba? Nagagawa nila lahat ng gusto nila eh ngayon. Merong isang presidente na nagsalita, hindi namin ibibigay kahit inch ng aming teritoryo. O yun, galit na galit, inaalmahan. German Foreign Minister nang nababahala sila sa nangyayaring gusot sa South China Sea. Sabi ng China, handa silang solusyonan ang mga issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Git naman ng Department of Foreign Affairs ang Ito yung balita kanina eh, no? Handa daw sila solusyon sa pamamagitan ng dialogo. Isipin na lang nila yung ginagawa nila. 'Di ba? Huwag na nilang angkinin yung hindi naman kanila. Sundin na lang nila yung UNCLOS na ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles na exclusive economic zone. Doon na lang sila tumingin eh. 'Di ba? Ayon sa UNCLOS, meron tayong 200 nautical miles. So, kailangan pa bang i-memorize yan? Doon na lang eh. Alam nilang may karapatan tayo doon sa mga pinupuntahan nating lugar. 'Di ba? Naaayon yun sa batas. Naaayon yun sa United Nations Convention on the Law of the Sea. 'Di ba? Tapos sabi ni international law, ganun din. Kung marunong lang sana sila sumunod sa batas, kung marunong lang sana silang kumilala, wala sana tayong problema mga tol. Payapa lahat sana dyan sa karagatan. Eh kaso titigas ng mga mukha eh no? Sila pa nagde-demand eh no? Well, kung bago ka pa lamang mga kapatid, eto yung mga balita. Ayan hindi tayo gumagawa ng bali-balita lang. Tayo ay nagre-reaction lang no sa mga balita mismo na mga nagaganap dito sa dito sa West Philippine Sea. Lahat ng mga pumapasok na mga bansa at nagiging kaalyado natin o nagbibigay ng opinion nila, nag-aalala sila, nababahala sila sa mga nangyayaring tensyon. Ang gusto lang din nila kapayapaan eh. Lahat 'yon inaalmahan ng China mga tol. Pero hindi sila diktador Sabi nung pro-China. Well anyway mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Sana ay maging mapayapa ang bawat isa sa atin. Sana talaga ay mahinto na itong kalokohan ng China mga tol para maging mapayapa ng lahat, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.